Will you marry me? Dito. Parang scripted naman to. Ito naman hindi dyan, magluwag dyan. Tatlohin natin. Ano ako, baboy? Wala talagang standard na formula sa pagpapalaki ng bata. Yeah. But I guess yung being present when you're with them. Yes. At saka mas makinig more than magsalita. Sabi nga nila, be at the moment. Hello, I'm Marvin Agustin. And I'm Jolina Magdangal, and welcome to Modern Parenting's Couch Talk. Ako mauuna kaya lagot love ka. team. Hindi. Hi. Kasi ilang... Showbiz questions ba Wait ito? lang. Ilang years na ba tayo sa industry? As love team, ha? Pagpasok ko, halos ikaw na agad ang bumungad sa as akin. love team nga. Kaya nga, konting panahon lang naman akong Hindi, yung walang loves kita love team 20 eh. years na yun. Tatanggap ko lahat dahil kaibigan mo ko eh. Oh yes! Kaibigan mo ako! Kaibigan mo lang ako! Parang 18 years old ako, nagla-love team na tayo. Okay. At 45 na ako. So, minus. Siya na po nagsabi ng edad niya, hindi ko po tinatanong. 45. Oo. Ano? Basta mga... 27 Oh, years kita- na, love team. Tao yun. Kita- Ano na yun? May career na. Baka Nagtatrabaho nga na, may pamilya na, Correct, may anak oo na. nga. So, 27 years, ang haba na nung journey natin na love team tayo. Iniisip mo yung noon sa ngayon, ano yung learnings mo, yung biggest learnings mo na pinapasa mo sa iyong twins? Okay. Biglang naging twins Oo, eh. hindi Teka kasi tayo muna. Yung 27 years na yun, anong feelings ko doon? Ang saya-saya syempre pag naaalala ko yung mga kaligayahan Ay, natin. nalaglag yung sing-sing ko. Ayan. Ayaw na niya. Sige. Will you marry me? Dito. Parang scripted naman to. Ito naman eh, hindi dyan, magluwag dyan. Luwag! Dito. Maluwag pa din! Tatlohin natin. Ano ako, baboy? Dito. Ayan. Interview ayan. ba to o Ayan. ano? Okay, Pwede game. na. Game. Huwag mo kasing nilalaglag. Gusto mo hawakan ko lang yung kamay mo. Ikaw Okay mga na. ano mo style mo Hindi, syempre ang laking 27 years na yan, napakasaya, I mean, ang dami nating natutunan sa isa't isa, personal, professional. Yung setting natin ay trabaho. Parang nag-mature talaga tayo, nag-grow tayo sa mga pinagdaanan natin. Yan yung something na gusto kong matutunan nila. Maraming pagdadaanan na challenges, pero yung lahat ng challenges na yon walang permanent sa buhay. Yung matututunan mo sa challenges na yan, yun ang pwedeng maging permanent sa buhay at maging character mo. Correct. So, sana matutunan nila na mag-enjoy sila. Kahit pero ibang-iba yung generation ngayon. ano? Iba. Kaya nga, mas challenging silang i-guide o turuan kasi parang mas matalino, mas alam pa nila lahat dahil lahat napipindot nila. Hindi na sila naniniwala na, ayaw na nila makinig dun sa nung panahon namin, ganito, hindi. Kasi nga, Dati naniniwala pa tayo yung sugat natin, milalabas na trend. At Itis, milalabas na pare. pare, ayan. Oo, Pero tapos takot na ngayon, takot tayo. wala na akong Ngayon, masabing ganyan. pag sinabihan mo ngayon, nakatingin lang sa'yo ganyan. Parang, Okay. Okay. Para alam mo, Correct. nagbobolahan lang tayo, dad. Lalo na yung sa'yo, teens, hindi. Magna-19 eh. Oo. Mas kailangan ng truth and honesty. Correct. And at the same time, parang hindi pwedeng sasabihin mo na lang. We have to involve them into yung process ng pag-iisip Mhm. at desisyon. Mhm. I guess mas healthy din yun para kung ano man yung magiging desisyon nila, since buhay naman nila to, di accountable sila. Yung pinaka-importanting lagi ko sinasabi sa kanila. You can choose whatever you want kasi buhay mo yan, pero be accountable, be responsible with your life. Ako naman kung ibabase natin dun sa learnings ko dito sa love team natin. Siguro sa pagpapakitungo sa ibang tao. Kasi parang lagi ko sa kanilang binibigay na example, yung friendship natin, na malalaman mo kung totoo yung kaibigan mo, pag yung kahit hindi na kayo nagkikita, pero pwede mo siyang tawagan anytime. And yun yung sinasabi ko sa kanila. Ganon si Tito Marvin. Kasi, lalo na dito sa kung saan tayo gumagalaw na industriya, lalo pa sa social media, kung meron kang isang kaibigan or ilan lang sa daliri mo, mabibilang mo yung totoong kaibigan, i-treasure mo ngayon. Kasi nung panahon natin nga nun, ay makikita mo talaga yung difference sa tao ngayon.
So kung ikaw ay dapat nag-a-adapt din sila sa at maging accountable doon sa gusto nilang gawin, ako naman, dapat titignan nilang maigi yung mga tao na nasa paligid nila para alam din nila kung paano nila poprotektahan yung sarili Maging nila. discerning sila. Yes, that's the perfect word. Okay. Tama yun. Tama. Ngayon naman, syempre, si Pele tsaka si Vika. Si Vika, nakikita ko sa mga pictures, very mini Jolina. Diba? Ano bang mga personalities nito mga bata? Alam mo yung si Pele kasi, ano siya eh, parang since siya yung una, basta halo siya ng ako, at si Vika, meron ding halo ako, tas halo sa papa nila. Si Pele Walang siguro, halo sa akin. grabe ka Hindi ba talaga. sila, Ay, natanggal yung kuko ko. Hindi ba sila humihinga pag nagpipigil? Hindi sila Hindi, gumagano. in fairness. Pero gumaganon lang, tsaka gumaganon. Si Pele, ano ba yung nakuha niya sa akin? Yung pagiging creative. Ang dami niyang self-study na ginagawa. Magre-research lang siya. Tapos, mamaya nakagawa na siya ng crochet na hat. So, nandun siya sa ganon. Tapos, maano siya yung meaning ng mga crystals, energy ng mga crystals, ganyan. Si Vika naman, siguro yung pagiging makikay. Very, very me talaga. Ay, ha? Ikaw ba yun? Oo, Okay. pero natutuwa ako sa kanya kasi may feeling ako na magiging musician siya. Kasi siya pa nagyaya na turuan siya mag-drums. Na yung hindi ko nagawa, feeling ko talaga gagawin. May nasa music yung isa mong, si Actually, Sebastian. Ay, si Sebastian at Santiago. Mm-mm. Both of them, nagkaroon sila ng band together. Pero si Sebastian talaga yung nag-pursue ng music. So, nagsusulat siya. So, pwede ako magpagawa ng kanta sa kanya. Okay. Gusto mo? Oo, sige. Bakit hindi sa akin? Sa kanya na lang, para Sige. ano. Ano na, lechon ang gagawin ko sa'yo. Anong nakuha ng dalawa mong anak sa'yo? Siyempre, good looks. Huh? Nax. Nagluluto sila? Yes. Nagnenegosyo sila? Well, nagtitrade-trade kasi syempre pag meron silang gustong bilhin na gamit na bago, parang I'd always try na mabigay sa kanila yung learnings ko nung Yes. nung bata ako kung paano ko makuha ibang mga bagay-bagay yung kailangan pagtrabahuhan. Kung kaya ko silang mapahirapan kahit konti, Tama, papahirapan dapat. ko. So hindi ako basta-basta nagbibigay. Kumbaga, Tough love ka, gano'n. Oo, or parang pag sinabi silang may gusto sila, hindi ko hihindian definitely, pero itatry kong gawing conversation yan para ma-assess nila at marinig nila sarili nila kung kailangan ba talaga nila yung gusto nila. Tama. Kasi di ba hindi naman lahat ng gusto natin sa mundo ay Makukuha. kailangan Yeah, At natin. saka makukuha agad. At saka masarap din yung pinaghihirapan mo, yung gusto mong makuha. Yun, kahit conversation yan or kahit kunyari pag meron silang mga gamit na hindi na nila ginagamit, dibenta nila at makakabili sila ng bago. Teka lang, paano hindi wala silang yung side nung emotion sila ng nostalgia kasi pinapabenta mo eh. Hindi naman lahat. Yung hindi na nila kailangan, na matatambak na naman sa bahay. Yan yung mga future bazoo. Oo, basura. Basura. Ang galing. Oo. Yes. So, I try to make them think kung para kasama sila sa proseso sa mga bagay na gusto nila gawin sa buhay. Correct. Paano mo mababalanse yung freedom at a young age but still setting boundaries? Like, for example, mga bata ngayon, kala mo, halos ginawa ng lab team ang mga telepono at tablets, di ba? Ay, Parang oo. kahit saan pumunta, hawak-hawak ang Correct. telepono. Actually, tayo rin naman. Siguro ako dahil ang mga anak ko ay homeschool, hindi namin sila sinasanay na merong gadgets na kokontrol namin kung ano pa yung kailangan lang nila sa phone at may araw. At siguro dahil maliliit pa sila, sumusunod pa. Takot pa sa kurot. Takot pa sa ganon. Yung secretly, may ganon. Oh. Kaya pala si Vika nakita ko parang puro pasana Oh, hindi, dito. hindi. In fairness, mababait yung anak ko ha. At saka parang kahit ganunin mo, Mama, why are you kuruting me? Kuruting yun! Tapos sa harapan ng tao. Hindi, pero nakokontrol ko pa sila. And nasasabi ko lang sa kanila kung ano lang yung pwede nilang sanang kunin sa gadget at kung ano yung hindi. Yung freedom naman, binibigay ko naman sa kanila kung maganda naman at mabuti yung nagawa nila pag nagsuschool kami. Bakit hindi? Kasi alam ko naman na hindi naman nila aabusuhin yung binigay ko na freedom na gano'n. Ikaw ba, paano mo ginawa dati? Banabalanse. Nung time ba na nagbabalanse ka nun, itong gadgets ay nandyan na? Yung talagang kasagsagan na nandun na dahil? Nandyan na. That's why I always try to involve them with sports.
para at least yung time na nagte-training o time na naglalaro, hindi telepono ang hawak. Laging dapat may sports silang ginagawa or meron silang hobby na ginagawa. Siguro, I guess that's the reason why they got into instruments. Correct. Pero, tinuruan ko silang magbalanse ng oras nila. Good. Dahil kailangan silang maturuan na kung paano mag-independent. Paano gumawa ng sarili lang rules para sa buhay. Ito madagdag ko lang, Marsa. Ano to yung kay Pele, siguro in a way, kaya ko siya hinahayaan din mag-use ng phone. Alam mo ba, nakaka-edit na siya? I-video niya si Vika, tapos i-edit niya na parang, hindi ko nga alam paano mo nagawa yun. Tapos ngayon, ang dami niyang ginagawa sa phone na. Pero minsan, nakatingin pa rin ako kasi baka mami hindi na nag-i-edit. Di ba? Oo, baka kung ano na yung pinapanood doon. Magaganda naman talaga silang madidevelop Correct. sa sarili nila, skills. Dahil ang dami nang pwedeng gawin sa telepono natin. Wag lang sanang maging parang zombie. Yes. Oh, hindi, yun talaga iniiwas Na-hate namin. ko yun. Pag nakikita na namin na parang palubog na yung naka-memory foam na yung upuan sa kanya. Tayo ka na dyan. Diba? Oo. Ikaw kasi, yung twins mo, malapit na silang umalis sa team eh. Diba? Last year na nila ngayon to Yes. sa pagiging teen. Correct. 19 na sila. Paano yung parenting style na ginawa mo naman, lalo na doon sa gusto mo silang maging independent? Since kami ni Tet, kasi di ba we don't live in the same house, pinromise namin ni Tet sa isa't isa that magkakampihan kami para sa ikabubuti ng bata. I'm sure, maraming challenges lagi. Kung magkasama nga kayo, may challenges. Yes. Lalo na kung magkahiwalay kayo ng bahay raising kids. But we made sure na laging mauuna yung kapakanan ng mga bata when Okay. it comes to our decisions. Kahit pa, kunyari, gusto niya, ayaw ko, gusto ko, ayaw niya. Ang tatanungin lang namin, makabuti ba't sa bata to? Kasi it's actually not for us. Tapos relationship ko naman with them, yun nga, I practice na I would listen. Busy More ka, than- paano? You sked- You have to make time. Okay. For kids. Wala talagang standard na formula sa pagpapalaki ng bata. Yeah. But I guess yung being present when you're with them. Yes. At saka mas makinig more than magsalita. Sabi nga nila, be at the moment. Hindi yung basta nandun ka lang, nandun ka dapat talaga sa moment na yun. Kasi sense mo, kapag yung twins mo ay meron tong parang gustong sabihin sa akin. Tapos, paano pagka ganun, hinihintay mo siyang magsalita o ikaw nalalapit? Kasi minsan kay Pele parang hindi ko alam kung tatanungin ko ba, baka sabihin ang kulit ko, or hahayaan ko magsalita pero baka hindi sabihin pag naghihintay lang akong lumapit. Iba-ibang approach. Pag ramdam kong parang mabigat na at parang meron talagang gustong sabihin, hindi niya lang alam kung paano simulan, medyo sinisimulan ko ng kwento about my life or myself, tapos na feeling ko makaka-relate siya, tapos ayun na, magkakwento na. Tulad ng ano? Tulad ng ano? Love life. Oo. Talaga ba? Love life or personal life or hindi man love life but relationships. Okay. Friends, ganyan. One time, umuwi ako from one of my trips. Aba, nagulat ako, sinundo ako. Uy, Tapos sabi ko, tawa ako. Tapos, hindi mo sinabi? hindi. Oh. Tapos maya, ayan, may gusto palang ikwento. He used the time to talk and tell me, what happened to him while I was away. Masarap ng feeling na i-trust ka Oo. ng mga anak oo, mo. oo. Diba, some kids now tend to not share kasi Kasi may friends naman may friends naman. So masaya pag nagkakwento at nag-share yung mga anak natin sa atin, di ba? Kaya yun, I try, di ba, syempre as parents parang minsan gusto mo na mag-butt-in. Sabihan nga ako ng anak ko. Kasi you always talk when I talk. So, Talaga ba? Sorry anak ha. Okay, fine. Sige, kung sasalita. Umayman talaga. Pwede na ba ako Hala, magsalita? ayoko yata masabihin. Ang sabi pa lang sa akin, nakakahiya. Nakakahiya, nanay mo Hindi. ko? Pero alam mo, kailangan natin makinig din sa kanila. oo. At maganda din yon na exercise for us parents. Yun na nga, to listen more. At saka yung hindi listening na waiting for you to talk, but talagang just listen. Tsaka may matututunan tayo. Ako may natutunan ako kay Pele kung ano na yung feelings ng mga bata ngayon. Na gano'n na pala sila mag-isip. Kesa dun sa naisip natin dati nung ganung edad natin, di ba?
Ano ang pinaka-rewarding ng pagiging isang magulang? Wait lang ah. Charot, hindi. Naiiyak. Anong pinaka-rewarding sa akin pag may naririnig na ako na ibang tao na sabi, wait naman ang mga anak mo. Laging ganon ang feeling ko na parang, ay salamat, may nagawa ako tama. Kasi ayoko nang ako yung makakita. Gusto ko, kasi feeling ko never kong makikita yon hanggat hindi sabihin sa akin. Parang siguro forever akong magdidisiplina, forever akong makikinig, forever akong matututo at magtuturo sa kanila kahit na anong level man yan, kung ano na yung level din nila. At isa pa, yung pag nakarinig ako ng thank you. Kasi yung mga anak ko, hindi ko alam kung sobra silang appreciative na kahit maliliit na bagay, nagte-thank you sila, tas malambing sila. Eh ako, yan yung pinaka-weakness ko talaga, yung lambing eh. And minsan yun ang pinaka-prize. Sabi nila, Mama, you want a prize? Sabi ko, what is it? Lambing. Yun lang. So, happy na talaga ako dun. And rewarding na sa akin pagka ganun. And feeling ko, kahit na siguro ano pang edad nila, gusto ko babalik sila sa 10 years old at 6 years old at ganun. And feeling ko okay na ako. Ang babaw lang talaga nating magulang, Oo, no? yun lang Malambing naman. lang tayo at ma-thank-youhan. Correct. Ang sarap-sarap na sa pakiramdam. Tama. Ikaw? Ako naman, syempre, of course, we will celebrate their accomplishments. Yun nga, pag of course. nasasabihan ng magaganda ng mga tao, di ba, parang, hindi ginawa akong tama. Correct, Di ba? Ang correct, sarap sa correct. pakiramdam at saka ang galing ng anak ko. But, I also want to parang gusto ko rin ma-realize namin as, tatay, na natutuwa ako when they're going through challenges, even to the point na parang they feel they're failing, but at the same time, they pick up themselves at parang kaya nilang i-handle yung sitwasyon. Doon ako pinaka mas natutuwa kasi yun yung gusto kong maging sila, naging independent kasi yung buhay hindi naman laging masaya eh. They would always go through hurdles and challenges in life. Pero yun yung lagi kong tinuturo sa kanila na matutunan nila paano mag-handle ng iba't ibang sitwasyon. Uy, ito may i-share ko lang. Total na sabi mo yan. Alam mo ba na sa edad ni Pele nung 9 years old siya, ang mga iniiyak niya na sa akin, mga stress, ganun, chaos. Nung Mga time na yun, bata. hindi ko alam paano ko i-handle na hanggang sa nagbasa na lang ako at nagtanong din ako sa ibang parents na hanggang sa ngayon, pag nagkukwento na siya sa akin na gano'n, alam ko na yung gagawin ko. Ano And nga? yun na nga, makinig lang. Ayan. Makinig lang kasi nagugulat nga ako na parang ako nung una ako ni apektado tas sila okay na ulit. Para tayong therapist, no? Correct. Pero pag sa anak, parang okay lang. Okay lang maging therapist kasi minsan nakakapagod din, di ba, pag sa iba. Pero pag sa anak mo pala, All ears. automatic Oo. na makikinig ka. Ah. At yun lang din yung kailangan nila. Kasi hindi mo sila mag-guide pag hindi mo sila pinakinggan eh. Totoo. Hindi naman yung pinagdaanan mo, pinagdadaanan nila. Sinasabi nga natin, iba yung generation ngayon. For us to learn, this generation, we have to listen more. Yeah. Thank you for watching, everyone. And for more videos like this, please make sure you subscribe to the Modern Parenting channel. And hit the notification bell to get notified on new video releases. Bye, everyone. Bye.